Kaugnay ng raid sa isang rice mill sa Bulacan kung saan ginagawa raw commercial rice ang NFA Rice, makakausap natin si Secretary Francis Pangilinan, Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Magandang hapon po, Secretary. Yes, magandang hapon, Maki, at mga nakikinig, nanonood, magandang hapon. Sec, kanina yung inereng storya dito sa Balita Pilipinas, nire-repack daw yung mga NFA rice tapos binebentang commercial rice. So sa investigasyon ninyo, Sec, paano naman nangyari yun? Paano nakalusot yung ganong klaseng modus? Well, galing ito sa NFA Pampanga at ang bigas na ito. Tapos base sa initial na report, ito nakita, no? Naglilipat ng madaling araw, bandang alas 5, nagpanggap na isang rice dealer itong ating taga-CIDG at nakapasok siya sa loob, at pagpasok sa loob, mismo niya nakita yung pagre-repack. No? So ito ang ating pinaiimbestiga pa sa ngayon. We are asking NFA Pampanga na magpaliwanag paano na uwi sa ganitong klaseng warehouse. Malaki yung warehouse, no? Malaki yung trader, Jomaru Trading. May nakita na merong mga empty NFA bags dahil nailipat na nga doon sa kanilang mga brand na nila ang ginagamit na sako. Kaya yun ang kinakailangan pong alamin. At dapat magpaliwanag ang NFA Pampanga. Gusto po nating malaman paano nakalusot ito. Anong paliwanag nila. Pangalawa, siyempre itong trader na ito, sasampahan natin ng reklamo. Una-una yung Price Act of price manipulation ang ginagawa nila dahil dapat yan 32 pesos lang. Ito yung well-milled rice na 32 pesos na binibenta po natin ngayon sa NFA. Sa mga outlets, napunta rito, mga 1,000 bags po yan. So, bebenta siguro nila mga 41 pesos hanggang 42 pesos. So, ang kita po nila mga 10 piso kada isang bag. At kinumpute po natin dun sa dami ng bag po nila, halos milyon ang araw. At sinabi po ng CIDG, araw-araw daw ang impormasyon na nakuha nila. For the last several days, araw-araw po ang pagdala ng NFA rice sa kanila for the last 2-4 days. So malaking pera ito. At sasampahan po natin ng violation of the Price Act. Papacheck na rin po natin ang papeles. Itong mag-asawa po sila Mr. Pualenco. At titingnan po natin kung meron bang kaso ng sa BIR dahil maliit lang daw ang kanilang capitalization ng kumpanya nila, pero nakita po ang ilang mga dokumento, umaabot sa mga 50 at mahigit na milyon ang kanilang transaksyon doon at malaki. Okay. Marami po silang, malaki ang warehouse po at maraming bigas po, sako ng bigas. So, Sec, sa tingin nyo po ba may kasabwat na taga-NFA kaya nakalusot yung ganito? Maaari, hindi po natin we do not discount that, no? But we will have to investigate. Dahil malaking, marami ito 1,000 plus bags, no? Kung hindi man sila kasabwat, mayroong kapabayaan, no? So, hindi po natin, we are not discounting na maaaring mayroong nasa loob. At under the Price Act, ang NFA, ang gobyerno, opisyal ng gobyerno na kasabwat dito, mananagot din. 5 to 15 years ang parusang pagkulong. Okay. 5 to 15 years imprisonment. Sir, sa tingin nyo rin po ba, may iba pa kayang rice mill? Kayong kailangan puntahan, imbestigahan, na baka nagsasagawa rin po ng ganitong aktibidad, ano? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kasi baka malaman ng mga nagtatago at nagpapalit magtatago sila, hindi po ba? So, basta gagawin lang po natin. Tulad nito, yun ang instruction po natin sa CIDG at sa NFA. Hindi naman po natin ipapakita dun sa mga gumagawa ng kalokohan para makapag-adjust sila sa atin. Basta gagawin pa lang po natin, yan po ang matching order. Hindi po tayo titigil. Gagawin po natin ang dapat. At kasama po dyan ang pag-iimbestiga at pag-raid at pag-bibisita dito sa mga warehouse na maaaring nagsasamantala.
Okay, Secretary Francis Pangilinan, maraming salamat po.